kababayan, mukhang masisintensyahan ng maaga tong si Sara Duterte. Masisintensyahan siya ng maaga. Actually, kanina nga, nung pinapakinggan ko yung mga balita, meron pa akong narinig na ang abogado rin, ang sabi niya, actually, kahit wala nang pangatlong hearing, kahit wala pang pangatlong hearing, pasok na sa probable cause, mai-impeach na si Sara. Oo. Ano ba nangyari? Kasi mga kababayan, nabasa ko tong balita na to kanina at gusto ko lang i-highlight. Kasi mukhang the world is correcting itself. Itinatama ng mundo ang kanyang sarili. Galing ito sa Global Daily Mirror, sabi ni Lorna Kapunan, isang batikang abogado na si Lorna Kapunan. Sabi niya, probable cause exists to impeach VP Sara. Ayan na tayo, guys. Eto na. Masisintensyahan na si Sara Duterte. Excited ako dyan. Apparently, sa 29 din pala, mga kababayan. Next week. Mukhang magbobotohan na rin sila. After dinggin, yung sa death threat, which I think will happen in the morning. Mabilis lang yun Mabilis lang yun, yung sa morning. Yung sa death threat, kasi maikli lang naman yun. Tsaka si NBI lang naman ang haharap. So feeling ko, mga 1 to 2 hours lang yun. Tapos na yun. After noon, mga kababayan, magbobotohan na sila kung i-impeach ng Committee on Justice si Sara o hindi. Oo. Well, tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? Ha? Bakit ba natin? Mukhang obvious naman, mga kababayan. Sabi ni Lorna Kapunan, na-meet na ng House Committee on Justice. Wala pa yung sa katapusan, ha? Yung target nila to prove probable cause that a crime was committed and that the Vice President is probably guilty thereof. Oo. So, yun. May probable cause na raw. That a violation of law was committed. Probable cause pa lang. Hindi naman daw pagdating sa guilt beyond reasonable doubt. Hindi pa naman. Oo. So, probable cause pa lang. Sapat lang para umusad at umakyat ng Senado. Sapat lang pang ganun. Ito yung interview na yan. Pakinggan natin, mga kababayan. Kasi mas maganda kung saan yan nanggagaling. Lakas kasi mang trip nito ni Lorna Kapunan din. Lakas din niya kasi mambasag ng trip, guys. Pakinggan natin. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Doris at Sir Robert. Good morning po. Good morning po. So, hindi naman tayo experts. Sabihin ko lang na 48 years in law practice ko. Wala lang. Wala 48 years. Walang ka-experience. Maliit na bagay. Maliit na bagay. At Attorney, syempre ang nais nating malaman, sabi ko nga outside looking in, nakita ninyo, narinig ninyo yung mga pangyayari sa House Justice Committee. Ano po ang sa palagay ninyo ay unang-unang take away ninyo at dapat yung take away sana ng taumbayan na nakaantabay dito sa kaso na ito? Ang unang takeaway natin, siguro naman sa dami ng ebidensya, follow the numbers na. Huwag tayong maniwala sa mga press release, sa mga trolls, sa mga statements outside the Committee on Justice. Maniwala tayo sa numbers. Let the numbers speak for themselves. At nung nakaraang hearing, kung hindi naniniwala ang taong bayan o ang defense team ni Vice President Duterte sa isang witness na sabi nila, may pending case naman. Maniwala sila sa numbers because numbers don't lie. Hindi po ito gawa-gawa ng mga complainants. Hindi ito gawa-gawa ng Committee on Justice. Ito po ay official records ng government agencies, ng Ombudsman, para sa SALN, ng AMLAC, para sa mga reporting on suspicious and covert transactions, ng SEC, ng mga companies ng Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney si Mang Scarpion. So, these are records, they don't lie. Kumbaga kung litigation ang pinag-uusapan natin, nandyan na ang hard evidence, documentary from official sources. So, hindi pwedeng sabihin na opinion yan. This is not opinion, this is not hearsay, these are documents. So, sa palagay ko, dahil dyan, inamit na ng House, Senate, House Committee on Justice Committee, yung target nila na to prove probable cause. Not that a crime was committed, but that a violation of law was committed, and that the Vice President is probably guilty thereof. Yun ang threshold. Hindi naman guilt beyond reasonable doubt. Ang kailangan. And very careful ang Committee on Justice na wag nilang i-cross-examine. Kanya si Chairman Luis Ro, sinasabi niya, iniisap niya kung proving na kasi cross-examination na yun. At para sa Senado ngayon. Gusto ko lang mag-comment tungkol sa press statement ng defense team because they broke their silence for the first time. Kahapon. Oo. Ang unang-una, nung binigyan sila ng opportunity to give their side sa House through an answer, pag-file sila ng non-answer. Diba? Dapat ang answer sa aming mga lawyers will join issues. Kung anong sinasabi ng mga complainants, sagutin nila sa answer. Ang nangyari dyan, naging non-answer. Sinabi nila, yung sinabi na nila last year, na number 1, walang jurisdiction. Ang katong grounds, umakyat sila sa Supreme Court. Hindi sila nag-file ng answer. Umakyat sa Supreme Court, ang ginamit na reason 1-year ban rule. Klarong-klaro naman, 4 na complaint ang final, yung 2,
hindi binigyan ng sufficient Due informal course, yeah. substance yung dalawa because Mhm. filed out of time. Correct, Yung, correct. yung third and fourth naman, wala namang problema. That is outside the 1 year bago. No? Opo. So ngayon, Yung second reason nila, double Oo. standard daw. Bakit? Ganun ang pagtrato ng House Committee on Justice sa kay President PBM, no? Bakit ganun ang pag-treat nila sa Vice President? Double standard daw, no? At pangatlo, legal argument nila. Wala naman ultimate facts. Nako, pag nakita mo sa TV, pinapakita nila yung isang katutak na dokumento. Mm-mm. Complaint pa lang yan sa annexes. Kung walang ultimate facts yun, ano yun? Aha. Kwento-kwento lang. Hindi naman pwedeng ganun. Ngayon, Mm. sabi nila, violation of due process kasi naghihiring na. Teka. Hindi ba naintindihan ng lawyers o ng BP na yun ang gusto nila na magkaroon ng due process na sundan ng House Committee ang decision ng Supreme Court every step of the way. Bigyan daw ng kopya, binigyan ng kopya ng complaint. Bigyan daw ng opportunity to be heard. Nanonotice na natin na dito sa hearing, ang kausap ng committee, empty chair. You cannot talk to an empty chair. An empty chair Correct. will not answer back. So, Oo. Pero dahil daw yan sa hindi nila kinikilala na tapang forum itong anong tawag mo dyan ba, partner? Pagkuha ng mga yung mga basic na impormasyon tungkol doon sa kaso. hindi naman evidentiary ang hearing, no? Clarificatory lang ang hearing. Opo. On practical cause. Ibig sabihin, may sinasabi yung complaint, yung mga complainants dyan, meron sinasabi nilang violation ng Constitution. Yung mga impeachable offenses, no? Kasi mga 5-6 lang yan. Number 1, yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. Yun ang ginaled sa complaint. Yun ang sagutin Betrayal niya. of public trust. Hindi ko sasagutin yan dito. Saan niya sasagutin? Klaro naman sa Constitution na ang House of Representatives, yun ang may jurisdiction Mhm. Correct. to Malinaw initiate yun eh. impeachment cases Mhm. at ang magdi-decide ay ang Senate Impeachment Court. Yun ang sinabi ng Duterte case. No? Ngayon, sinasabi nila, nung nakaraang Alam niyo, nakakatawa nga yun eh, yung sinasabi ng mga abogado. Well, alam naman nila na mali sila. Pero ipipilit lang nila just in case makalusot. Oo. Palagi nilang kino-question yung jurisdiction ng House of Representatives. Malinaw na nga sa Constitution na ang House of Representatives ang merong exclusive power pagdating sa hearing ng impeachment cases. Exclusive power yun eh. Ano, may iba pa ba interpretation yun? Di ba? Wala namang ano yun, ibang interpretation yun eh. Pag sinabi may exclusive power, ibig sabihin meron jurisdiction. May kapangyarihan. Basically, yun naman ang ibig sabihin ng jurisdiction eh. There is authority and power over the case, over the person, over the cause of action, and ganoon lang makasimple yun. Kasi kung wala kang jurisdiction, hindi mo ma-execute yung penalties, hindi mo maibibigay yung karampatang parusa kasi wala kang jurisdiction. Malinaw naman, sinabi na sa Constitution eh. Napakalinaw dun. The House of Representatives has the exclusive power to hear cases of impeachment. Hear lang hindi trial. Kasi sa trial naman, the Senate has the sole power. Di ba? Ang weird ng kung paano ginamit ng framers ng Constitution. Yung isa exclusive, yung isa sole. Di ba parang pareho lang? Synonyms. Siguro para makaiwas sa pagiging redundant. The Senate naman has the sole power to try cases of impeachment. So, ang weird eh. Kaya nakatatawa ako pag sinasabi nila Michael Poa at mga 16 niyang abogado na walang jurisdiction ng House of Representatives kasi that's an outright lie. Kasi nungalingan mo yun, napakalain kasi any lawyer, much less law students, will understand the may jurisdiction ng House of Representatives. Mawawala lang siya ng jurisdiction, mga kababayan, kung merong violation of the Constitution. That's it. Na ipinilit last year. Di ba? Pinilit yun eh. Na meron daw violation ng 1 year back. Oo. Pinilit yun. Kasi alam natin lahat, mga kababayan, alam ng sambayan ng Pilipino na pilit yung decision na yan ng Korte Suprema. Kaya nga feeling ko the credibility of the Supreme Court has taken a hit dahil diyan sa ginawa nila yan na desisyon. Pati mga lawyers, pati mga law students kinwestiyon ng Supreme Court eh. 'Di ba? Pero syempre dahil wala tayong magagawa, sila daw taga-interpret ng Constitution, o di wala tayong tanggapin na lang natin as is. Wala tayong magagawa eh. Ganoon na lang. So mga kababayan, kasi palaging dahilan nitong Sara Duterte, wala silang jurisdiction kasi we don't recognize their jurisdiction. Well, it doesn't matter if you don't recognize it or not. What matters is, ang Constitution mismo nagsasabi na may jurisdiction ang Kamara sa proceedings. So, iyak na lang kayo mga DDS. Ganun lang kasimple. taon, nakaraang Congress, wala silang due process. Ngayon naman, na every step of the way, the Committee on Justice is ensuring due process. Hindi tama yung sinabi ni Attorney Poe na hindi sila binibigyan ng kopya. Kasi, nag-televise yan eh. We have given the Vice President's lawyers, Vice President copy, Correct. Televise yan. Secretary, please, mga yan. So, hindi yung allegation nila na hindi sila nabibigyan ng kopya, hindi po totoo. Kasi naririnig natin yung manifestation ng chair na nabigyan ng kopya at yung manifestation ng committee secretary na tinanggap naman. Ngayon, yung mga ibang dokumento na sinasubpina, syempre hindi pa sila pwedeng bigyan kasi
pinoproduce yan during the hearing. Mm-mm. Pati Committee on Justice, first time nila nakikita yan. Mhm, mhm. Kaya sinasabi nila, Committee Secretary, could you please make sure that everybody has a copy, that the respondent here, Vice President's defense team has a copy. First time, yun ang nature ng subpoena. Hindi mo alam, hindi mo nakikita yung dokumento hanggang pinoproduce. Kanya subpoena Duces duces tecum ang tawag dyan. Produce the document during the hearing. Ah. At testificandum, pag may dokumento, testify during the hearing. So hindi tama yung sinasabing naso-surprise sila. Lahat naman nagugulat, lalo-lalo na itong nakarang hearing, puro smoking gun. Lumabas ang talagang figures ng kanyang net worth at ang comparison sa mga AMLAC figures Opo. na napakalaki ng discrepancy. Attorney, during the hearing, yung mga series of hearing nakita na natin, nagsalita yung sinasabing dati niyang bagman Yeah. sa mga revelation niya. Oo. Nagsalita si dating Senator Antonio Trillanes With documents. with documents at Oo. ikinumpara, ibinalandra, sabihin na natin, sa AMLAC, na sinabi ng AMLAC, the same din naman yung nakita nila na transaction. Oo, Pero may oo. isa kasing medyo naputol na pagdebatehan, yung sa tax documents. Kasi Ah, ang yung sinasabi tax. ng BIR, Oo. Yung taxes. ano daw Malabo yun, confidential. mahirap So, dapat Correct. in executive session pag-usapan. Sa Senate na yan, sa Senate impeachment na. cases, gaya po nito, na public interest ang Mhm. nakasalalay. Ano po sa palagay ninyo? May No, basis sa po ba Senate talaga yan para talaga. hindi sa publiko yung nilalaman po nun Oo, at executive sundin yung sinasabi session, ng oo. BIR? Senate yan Ang talaga. sinasite Cannot kasi ng be yan. BIR, yung kanilang statute, no? Opo. It's, yung mga confidential ang BIR filings because you have to protect the right to privacy, no? At ang exception dyan daw, kung ito daw ay in executive session and Hearing in aid of legislation. in aid of legislation hearing ng Congress. At ang nangyari naman daw sa House Committee, hindi naman executive session and hindi naman in aid of legislation. Opo. Yun ang strict na interpretation ng sinapina ng representative ng BIR. Siguro based on his statute, tama siya, no? Pero may mas malaki, may mas mahalaga. By the way, si Attorney Lorna Capunan, naging ano din yan, di ba? BIR. Si Attorney Lorna Capunan. Tama ba? Or iba yun? Anyway. Parang iba yung nasa isip. Parang iba yata yun yung BIR representative. Anyway. tuloy May natin. mas overpowering ay ang Constitution. Correct. Oo. Constitution. Kasi itong BIR documents sa batas, no? Kim Menares. Kim Menares. Important ang exception dyan. Ang opinion ko, the impeachment case is always about statutory restrictions, no? Kanya nga lahat nga ng government agencies nag-comply. Ang BIR, nag-comply pero parang hesitant, no? Nag-produce ng documents, nakasil naman, hindi naman daw pwedeng buksan. Ngayon, ang position ko dyan, kung sabi sa batas, sa Constitution, na impeachment case is an exception. Hindi naman sinabing impeachment trial. Okay. Impeachment trial sa Senate yun, pero impeachment case, House yun eh. Sa House. Huwag na natin, tama na rin yung decision ng House Committee na lay on the table kasi even without the BIR, Ingat-ingat na lang. showing kung ano talaga ang earnings, Mhm. ano talaga ang income, ano talaga ang net worth, galing ba yan sa business, galing ba yan sa practice of law, galing ba yan sa salary, hindi na natin kailangan yan. Mhm. Kasi may probable cause na eh. Okay. So kahit pa hindi mabuksan yung nilalaman ng box, good to go na tayo. Kumbaga, Correct. Good na Totoo good yun. to go na tayo. Good na good to Totoo go yun. na tayo. No? oo. Yung sinasabi nilang, yung press con nga, mahilig nga sila sa, sabi ko nga, yung period to file answer, hindi naman na-file ng answer, non-answer. Tapos nagtawag ng press con, ang nangyari, non-press con naman, wala naman silang sinabi na additional, except to say that they will answer in the Senate. Yun ang magandang nangyari. Oo. Yun lang ang magandang nangyari sa press conference ng defense team. Because ngayon, kinukoncede na nila na dapat matuloy na yan. Dapat mag-proceed na yan to trial. Wag na raw sa House Committee. Talakayan ang mga issues na yan because they are prepared. Okay. Ang mali lang yan. Isa lang ang sinagot nila yung tungkol sa SALN. No? Nung tinanong sila ng isang reporter, bakit walang dinagay sa column ng box? Magkano daw ang nasa banks and money on hand, no? Yung 6 na taon, wala. None. Ang sagot ng Sa mga kababayan, ito kasi, actually hindi na talaga kailangan buksan yung box ng BIR. Kasi, naalala niyo yung sinabi ng SEC? Ano yung sinabi ng SEC? Na lahat ng negosyo na nakapangalan kay Sara Duterte, nalugi? Non-earning? Nag-declare siguro ng bankruptcy sa SEC. At isasara na nila yung kanilang korporasyon. Kaya nag-declare sila ng bankruptcy. Siyempre, papaitaan ng ITR dun. Papaita mo yung income tax return ng korporasyon mo, siyempre. So, kapag non-earning, yung negosyo mo, ano i-report mo sa BIR? Di zero. Di ba? Di ba? Ano, i-report mo dun zero. Ano papakita mo? Kasi syempre, hindi ka basa-basa pwede magsara ng korporasyon Kailangan i-justify mo yan. Magpapaalam ka muna sa SEC bago ka magsara. So, kung non-earning, di ba? Kung non-earning ang mga negosyo ni Sara Duterte, di ang naka-report sa SEC, zero ang earnings. Di ba? Zero siya. Pero mga kababayan, dahil zero, at dahil sinara na, SEC mismo nagsabi yan, non-earning ang mga korporasyon na nakapangalan kay Sara Duterte. Hindi ko alam yung sa law firm kasi parang hindi yata kasama doon yung kay Manasseh Carpio yun Pero kay Sara Duterte lang.
Non-earning siya. Tapos may pumasok at lumabas na 6.7 billion pesos. Hindi ba nakakapagtaka yun? Saan mo nakuha yung 6.7 billion pesos? Kababayan, dapat at this point, nakakaamoy na tayo ng money laundering. Oo. Walang negosyo. Sahod gobyerno. Tapos merong 6 billion na transaction sa loob ng bangko. Tapos out of the 6 billion, parang 4 billion yata ang deposits. Tapos more or less 2 billion ang sorry, di pala. 3 point something billion ang deposits. Wait, ano ba 'yun? Basta may matitira mga 2 billion something, di ba? 2.7 billion ang natitira. Kasi parang 1 point something billion lang ang lumabas doon sa dineposit. So, yun. Good luck. So may billion siya. May approximately 2.7 billion si Sara Duterte. Simple lang talaga si Sara. Simpleng magnanakaw. Simple lang talaga si Sara. Simpleng magnanakaw. Oh. Actually, I don't think it's just her. I think it's the whole family. It's the whole family. It's not just her. It's the whole family. Hindi pa lang nakikita yung sa iba. Nagkataon lang na unahin muna si Sara Duterte kasi ito yung malakas para maging 2020 sa 2028. I mean, alam niyo mga kababayan, regardless, kahit sabihin pa ni Sara Duterte na sinisiraan lamang siya para sa 2028. Alam niyo, walang problema. Alam niyo bakit? Ayokong magkaroon ng presidente katulad ni Sara. No joke. No joke. Kung magiging katulad lang Sara Duterte lamang ang mga ang ating magiging presidente, alis na lang ako ng Pilipinas. No joke. Kung magiging katulad ni Sara Duterte or any from the Duterte family, alisan lang ako ng Pilipinas. The Philippines wala nang hope ang Pilipinas kung gano'n. It's not because of the politician eh. Hindi na yung politiko ang problema eh. Ang problema na doon, tao na. Mga Pilipino na may problema. Kasi bumoboto sila, hindi dahil sa kung ano ang nagawa, hindi dahil sa pagkatao, kundi dahil sa pangalan. No joke. No joke. So kapag malakas si Sara sa eleksyon, alis na ako ng Pilipinas. Oo. Hindi ko alam saan ako pupunta. Basta alis ako ng Pilipinas. Dali ko yung pamilya ko. It's not because natatakot ako kay Sara Duterte. No, hindi yun eh. It's because wala nang pag-asa ang Pilipinas. Pilipinas mismo wala nang pag-asa.